Para sa episode nating ito, ating ipagpapatuloy ang ating pagkukwentuhan sa sibilisasyon na itinuturing na tagapagmana ng Imperyong Romano. Ito ang Byzantine Empire. Ang imperyong ito ay magtatagal ng halos 1,000 taon makalipas ang pagbagsak ng West Roman Empire at kikilalanin bilang isa sa mga imperyong may pinakamahabang kasaysayan. Pero bago iyan, atin munang i-shoutout ang ating comrade na sina Historiano PH, Naked Eye, Ralph Alexander, Christian Orel Saavedra, Melchor Masayon, Krampol, Ivan Palco, Lord of Cebu, Idol AG Moto, at Hamza Makasimban. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang panonood sa ating channel. Magsisimula ang ating kwento halos 200 taon bago ang mismong pagbagsak ng West Roman Empire. Noong 3rd century AD, naganap ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa Roman Empire. Sinalanta ng isang epidemya na hindi pa tukoy hanggang sa ngayon ang imperyo na kumitil sa buhay ng napakaraming tao. Sa katunayan, sa syudad ng Alexandria sa Egypt, naging napakatindi ng epidemya kung saan 62% ng populasyon nito ang nasawi. Lalong lumala ang sitwasyon sa imperyo noong 3rd century nang magkaroon ng climate change sa buong Europa. Dahil sa pagbabago ng pattern ng klima, bumagsak ang produksyon ng mga sakahan na nagresulta naman sa taggutom. Ang epidemya at taggutom na ito ay nagresulta sa pagbaba ng populasyon at pagbagsak ng ekonomiya ng Roman Empire. Sa kabilang banda, hindi lamang ang mga Romano ang sinalanta ng mga kalamidad na ito. Maging ang mga lupain ng mga barbarian tribes sa labas ng imperyo ay nakaranas din ng taggutom, epidemya at kahirapan. Para harapin ang kanilang suliranin, nag-migrate ang mga barbarian tribes sa lupain na palagay nila ay mayroong pagkain at kaligtasan. Ito ang loob ng Roman Empire. Iba't ibang mga barbarian tribe mula sa Hilaga at Kanluran kagaya ng mga Franks, Alemanni at Sarmatian ang sumalakay sa Roman Empire para manirahan. Gayunpaman, ang pinakamalaking panganib sa imperyo ay hindi ang mga tribo sa kanluran, kundi ang kanilang mortal na kalaban sa silangan, ang mga Persian sa ilalim ng pamumuno ng Sassanid Empire. Ang sunod-sunod na kaguluhan at kalamidad na ito ay kikilalanin bilang The Crisis of 3rd Century. Magkakaroon ng panandaliang revival ang buong imperyo sa pamumuno ni Emperor Aurelian, ang tinaguriang tagapag-ayos ng daigdig. Kanyang mababawi ang halos lahat ng teritoryong nawala ng Roman Empire sa isang serye ng mga kampanya. Ninais niyang burahin na sa mapa ang mga Persians at nakahanda na siyang sumalakay pasilangan. Gayunpaman, siya ay pinaslang ng kanyang mga kaaway sa politika. Siya ay susundan ng mga barracks emperor o mga dating general na naging emperador lamang dahil sa kanilang salapi. Isa sa mga barracks emperor na ito si Diocletian. Sa pamumuno ni Diocletian, nakita niya na masyadong malaki ang Roman Empire para mabisang pamunuan ng isang tao lamang. Kaya naman, hinati niya ang imperyo sa dalawa, ang West at ang East Roman Empire. Sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting magkakaroon ng magkaibang personalidad ang dalawang lupain. Noong 306 AD, isang mahalagang emperador ang magpapabago sa daloy ng kasaysayan. Siya si Constantine I. Mayroon siyang dalawang mahalagang bagay na gagawin sa Imperyong Romano. Una, si Constantine I ang magiging pinakaunang Roman emperor na yumakap sa Kristyanismo. Dahil dito, napigil na ang malawakang pagsugpo sa mga Kristiyano at unti-unti na itong yayakapin ng mga Roman citizen. Ikalawa, kanyang ipinaayos ang sinaunang syudad ng Byzantium sa dulo ng peninsula sa kasalukuyang Turkey. Mula sa Rome sa Italy, inilipat niya ang kapitolyo ng imperyo sa Byzantium at pinalitan ito ng pangalan. Tinawag niya itong Constantinople na nangangahulugang syudad ni Constantine. Dahil sa ginawang ito ng emperador, nalipat na ang atensyon sa silangan, samantala unti-unti nang nakalimutan at napabayaan ang kanlurang imperyo. Dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng mga barbarong tribo,
Nasaid na ang manpower at ekonomiya ng kanluran. Ganap na bumagsak ang West Roman Empire noong 476 AD nang traidorin at agawin ng German warlord na si Odoacer ang kapangyarihan sa batang emperador na si Romulus Augustulus. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaliwanag ang konsepto ng Byzantine Empire. Nagkasundo ang mga historia na sa puntong ito, ang natitirang East Roman Empire ay tatawagin ng Byzantine Empire batay sa lokasyon ng kanilang kapitolyo. Bagamat Roman pa din ang tawag at pagtingin ng mga mamamayan ng Byzantine Empire sa kanilang mga sarili, hindi na Roman ang kanilang kultura. Kaya't nagdesisyon na ang mga kasalukuyang historian na tawagin ng Byzantine Empire ang naiiwang imperyo. Ito ay para maiwasan lamang ang kalituhan sa mga magbabasa kung ang tinutukoy ba ay ang klasikong Roman Empire o ang Byzantine Empire na. Bakit nga ba nakaligtas ang Byzantine Empire sa panahon ng kaguluhan? Ang kapitolyo ng imperyo, ang Constantinople, ay matatagpuan sa dulo ng isang peninsula kung saan tatlong gilid ng syudad ay napapalibutan ng dagat. Dahil dito, naging napakahirap sa mga kaaway ng Byzantine Empire na sumalakay dahil madali silang makikita. Karagdagan, ang lungsod ay pinoprotektahan ng isang engineering marvel na natayo pa noong 4th century. Ito ang Theodosian Wall. Sa kagustuhang panatilihing ligtas ang kapitolyo ng imperyo, nagpatayo si Theodosius ng isang dambuhalang pader na papaligid sa buong kapitolyo. Ito na nga ang tinatawag nating Theodosian Wall. Sa katunayan, ang Theodosian Wall ay dalawang pader talaga. Meron itong inner wall na may taas na halos 50 talampakan at kapal na 16 na talampakan naman. Ang outer wall naman nito ay may taas na 27 talampakan at may kapal naman na 6 na talampakan. Napaliligiran din ito ng mga naglalakihang mga watchtower at moat o hukay na puno ng tubig. Sa tindi ng Theodosian Wall, mapoprotektahan nito ang buong Constantinople ng halos 1,000 taon. Mabubutas lamang ang depensa ng Theodosian Wall sa pagdating na ng gunpowder period kung saan gagamit ang mga Ottoman ng naglalakihang kanyon para wasakin ang pader na ito. Mula 476 hanggang 518 AD, nag-focus ang Byzantine Empire sa pagpapatatag ng sarili nitong teritoryo at hindi muna nangialam sa kaganapan sa kanluran. Magbabago ang pulisiyang ito sa pagdating ng bagong Byzantine Emperor noong 518 AD, si Justinian I. Kasama ng kanyang pinakamahusay na general na si Belisarius, sinimulan nilang bawiin ang mga teritoryong nawala noong 476 AD. Unang dinurog ni Belisarius ang Vandal Kingdom ng North Africa. Sa kanilang pagwawagi sa Vandalic War na ito, kanilang nabawi ang Carthage at ang buong North Africa. Sunod na nilusob ng maalamat na general na si Belisarius ang Ostrogothic Kingdom ng Italy at ang ilang bahagi ng Spain. Kagaya ng kanyang mga naunang kampanya, sunod-sunod na dinemolish ni Belisarius ang mga sumakop sa Rome. Tumagal ang kampanyang ito ng halos 20 taon at nagresulta ito sa epikong tagumpay ng Byzantine Empire. Halos mabawi na ng Byzantine Empire ang buong teritoryo ng Roman Empire noon. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan sa mga kaganapan sa kasaysayan ng Byzantine Empire, atin munang tuklasin ang buhay sa loob ng imperyo. Ang ulo ng imperyong Byzantine ay ang emperador. Mayroon siyang kapangyarihan sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Sa kabila ng kanyang matinding kapangyarihan, ang buhay ng mga Byzantine emperor ay puno ng pangamba at panganib. Ang pamahalaang Byzantium ay hitik sa korupsyon, traiduran at patayan kung saan ang target ng lahat ay ang emperador. Sa tinatayang 88 mga emperador na namahala sa imperyo, higit kalahati sa mga ito ang nasawi sa marahas na paraan. Dahil sa napakapanganib na sitwasyon na ito, sinubok na patayin ng mga emperador ang institusyon na maaaring kumalaban sa kanila, ang Senado. Kaya naman, ang Senado noong Byzantine Empire ay palamuti lamang at walang tunay na otoridad.
Ang katatagan ng Byzantine Empire ay mula sa kombinasyon ng heograpiya, militar at ng kanilang kahangahangang diplomasya. Ayon sa mga historian, ginamit ng Byzantine Empire ang diplomasya para protektahan ang imperyo kaysa manakop. Agresibo ang Byzantine Empire sa pakikipagkaibigan, pagbuo ng mga alyansa at pagmamanipula ng kanilang mga kalaban. Halimbawa, para protektahan ang imperyo sa mga Sasanid, kanilang kinaibigan ang kaaway ng mga ito, ang mga Turko. Bukod sa nabanggit, gumamit din ang Byzantine Empire ng estratehikong pagpapakasal, pangba-blackmail at ang pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan para panatilihin ang kapayapaan. Testamento sa development ng diplomasya sa Byzantine Empire. Sila ay nakabuo ng isang department na hawak sa gawaing ito. Ito ang Bureau of Barbarians. Pagdating naman sa usaping legal, ang mga batas ng Byzantine Empire ay napakakomplikado. Dahil sa mahaba nitong kasaysayan at impluwensya ng West Roman Empire, naghalo ang mga batas na naisulat pa noong panahon ni Julius Caesar, Augustus Caesar at ang mga batas na naisulat noong panahon ng Byzantine Empire. Para mapadali ang pagpapatupad ng batas, tinipon ni Emperor Theodosius II noong 429 AD ang lahat ng umiiral na batas sa imperyo at ito ay isinulat sa isang dokumento lamang. Ito ang Codex Theodosianus. Isa ito sa mga pinakaunang konstitusyon na naisulat sa kasaysayan. Dahil sa kalituhang hatid ng napakaraming batas na naisulat sa magkakaibang panahon, naghalal ang pamahalaan ng mga ekspertong mamamayan na magdedesisyon sa mga legal na usapin. Ito ang mga juris. Sa madaling sabi, ang Byzantine Empire ay gumamit ng jury system para sa kanilang mga legal na gawain. Sa kasalukuyan, maraming bansa ang gumagamit din ng jury system kagaya na lamang ng USA, United Kingdom, Norway at Belgium. Ating nabanggit na noong panahon ni Constantine the Great, nagsimulang yakapin ng Roman Empire ang Kristyanismo. Naging napakahalaga ng Kristyanismo sa buhay sa loob ng Byzantine Empire. Unti-unting naglaho ang pagsamba ng mga tao sa mga lumang Diyos dahil sa pagbabawal ng mga emperador sa mga paganong templo. Kinumpiska rin ang ari-arian ng mga pagano at sila ay binuli at hindi ito pinigilan ng pamahalaan. Bukod sa pagbabago sa paniniwala ng mga tao, ang Kristyanismo ay naghatid din ng pagbabago sa institusyon ng pang-aalipin. Kung ating matatandaan, ang populasyon ng mga alipin sa Roman Empire noong kalakasan nito ay umabot ng 35%. Ngunit sa pagpasok ng Kristyanismo, maraming mga East Roman ang nagbago ang pananaw sa buhay kung saan maramihan nilang pinalaya ang kanilang mga alipin alinsunod sa Kristiyanong paniniwala. Naging polisiya din ng Byzantine Empire na palayain ang mga alipin sa mga lupain na kanilang masasakop. Karagdagan pa, naging tagapagligtas ang simbahan ng mga hindi pa pinalalayang alipin kung saan sila ang nagbayad ng ransom para mabili ang kalayaan ng mga ito. Sa usapin naman ng ekonomiya, nanatiling matatag ang imperyo sa kabila ng pagbagsak ng West Roman Empire dahil kanilang napanatili ang kanilang trade routes sa Asia at Africa. Bukod sa mga profitable trade routes na ito, napanatili din ng Byzantine Empire ang kanilang access sa mga lupain na maraming deposito ng ginto, partikular na sa Syria at North Africa. Isa sa mga interesanteng bagay na ikinakalakal noon sa Byzantine Empire ay ang garum. Ang garum ay isang likidong pampalasa na gawa sa binurong isda na nagbibigay ng linamnam sa mga pagkain. Ang garum ang isa sa pinakamabentang produkto sa imperyo. Sa kasalukuyan, mayroon din tayo nitong mga Filipino sa ating mga kusina. Ito ang patis. Testamento sa kanilang katatagan at karangyaan. Nagpatayo din ang pamahalaang Byzantine ng mga naglalakihang infrastruktura para sa kanilang relihiyon. Ilan sa mga ito ay ang Hagios Demetrios sa Greece, mga basilika sa iba't ibang bahagi ng imperyo,
at ang pinakakilala sa lahat ang Hagia Sophia sa Turkey. Kumpara sa West Roman na mahilig gumamit ng stone pillar, ang arkitekturang Byzantine ay gumamit ng mga dome at dekorasyong mosaic na makikita pa rin sa kasalukuyang panahon. Naging napakahalaga din ng gampanin ng imperyong ito sa preserbasyon ng kaalaman ng sinaunang panahon. Sa pagbagsak ng West Roman Empire, gumuho din ang mga institusyon nito. Marami sa mga silid-aklatan ng Rome ang nasunog at nawasak, samantala ang mga eksperto naman sa iba't ibang mga larangan ay nangamatay o di kaya'y nagsipaglikas sa iba't ibang lugar. Sa kabutihang palad, marami sa mga kaalamang naipon ng sibilisasyong Romano at Griego ang nailikas patungo sa Byzantine Empire. Marami sa mga kaalamang ito ang muling aaralin at bibigyang halaga sa pagpasok ng 15th century sa panahon na kikilalanin bilang Renaissance period. Ngayon naman, ating pag-usapan ang institusyong promotekta sa imperyo ng mahabang panahon. Ito ang hukbong sandatahan ng Byzantine Empire. Kumpara sa hukbo ng Pax Romana, di hamak na mas maliit ang standing army ng Byzantine Empire. Ang hukbong Byzantium ay nahati sa dalawang uri, ang Limitani at ang Comitatenses. Ang Limitani ay mga sundalong nagbabantay sa border ng imperyo. Sila ay mga part-time na sundalo kung saan, kapalit ng kanilang serbisyo, sila ay pinagkakalooban ng lupain sa border ng imperyo na kanilang babantayan. Sa kabilang banda naman, ang Comitatenses ay mga profesional na sundalo na pumalit sa legionary ng Pax Romana. Sila ay binubuo ng mobile units ng mga cavalry, light at heavy infantry. Sila ay nakabase sa mga permanenteng kampo na nakalagay sa mga estratehikong lugar sa loob ng imperyo. Ngayon naman, ating pag-usapan ang military strategy ng Byzantine Empire. Ang Limitani ang unang haharap sa mga panganib. Kung maliit na pagsalakay lamang ang naganap, inaasahan ang mga Limitani na talunin ito gamit lamang ang kanilang sariling lakas at resources. Gayunpaman, kung sakaling malaking puwersa ang sumalakay, ang Limitani ay inaasahan na umatras at magsagawa lamang ng delaying tactics para pabagalin ang mga kalaban. Ito ang tinatawag sa makabagong panahon na defense in depth, kung saan ipinagpapalit ng mga sundalo ang teritoryo sa oras. Ginagawa ito ng Limitani para makakuha ng oras para sa pagdating ng tunay na puwersang sasalubong sa mga kalaban, ang mga Comitatenses. Ang bawat sundalo ng Byzantine Empire ay karaniwang armado ng mahabang espada na kung tawagin ay espata. Ito ang naging kapalit ng maikling gladius dahil sa pagbabago sa digmaan. Sa panahon ng Byzantine Empire, marami sa kanilang mga kalaban ang nakakabayo kaya't kinakailangan na ng mas mahabang espada. Ang pangunahing armas naman ng hukbo ay ang pike o mahabang sibat. Kagaya ng nauna, ito din ang pumalit sa pilum javelin dahil sa mga kalabang nakakabayo. Maging ang panangga ng hukbo ay nagbago mula sa parihabang iskutum patungo sa pabilog na shield. Dahil marami sa mga kalaban ng Byzantine Empire ang nakakabayo, mas mahalaga sa mga sundalo ang mabilisang pagtakbo at pagbabago ng formation. Lamang sa mobility ang pabilog na panangga dahil mas madali itong bitbitin kaysa sa iskutum. Kaya naman, ito na ang ginamit ng hukbo. Pagdating naman sa armor ng mga sundalo, iba't iba ang kanilang disenyong ginagamit dahil na rin sa iba't ibang kulturang pinagmulan ng mga sundalong ito. Sa pagkakataong ito, may kita natin na unti-unti nang nagiging medieval ang disenyo ng Byzantine Army. Kumpara sa sentralisadong hukbo ng Pax Romana, ang Byzantine Army ay umaasa sa pamumuno ng mga local leader para pakainin, suportahan at armasan ang mga sundalo. Dahil dito, di hamak na mas konti ang sundalo ng Byzantine kumpara sa mga dambuhalang formation ni Augusto Caesar, Trajan at ni Marcus Aurelius. Para palakasin ang hukbo, gumamit din ang imperyo ng mga bayarang sundalo o mersenaryo.
Sa katunayan, ang personal bodyguards ng mga Byzantine Emperor ay ang Varangian Guards, mga mersenaryo na may dugong Viking. Dahil sa pagiging palaasa ng imperyo sa mga bayarang sundalo, unti-unting nanghina ang kanilang kakayahang makidigma at protektahan ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda, ang Byzantine Navy naman ang naging dominanteng kapangyarihan sa Mediterranean at Aegean Sea dahil sa kanilang mga inobasyon sa naval warfare. Una dito ang kanilang imbensyon ng makabagong barkong pandigma, ang Dromon. Ito ay gumagamit ng parehong layag at sagwan at mayroon itong kakayahang magdala ng napakaraming mga sundalo, kabayo at mga kargamento. Dahil sa mataas nitong capacity, tumatagal ang paglalayag ng mga Dromon ng higit 4 na araw sa dagat ng walang tigil, sanhi para malamangan nito ang mga kalaban nito. Bukod sa Dromon, meron pang isang alas ang Byzantine Navy. Ito ang Greek Fire. Ang Greek Fire ay isang uri ng sinaunang flamethrower na hindi napapatay ng tubig. Gamit ang armas na ito, hindi mabilang na mga kalabang barko ang napalubog ng nagliliyab ng Byzantine Navy. Dahil sa sobrang halaga ng Greek Fire, tanging piling tao lamang ang nakakaalam ng formula nito, kaya naman nang bumagsak ang Byzantine Empire, naglaho din ang kaalaman sa paggawa nito at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito natutuklasan. Gayunpaman, kagaya din ng West Roman Empire, ang dominasyon ng Byzantine Empire ay hindi panghabang panahon. Ang katatagang binuo ni Justinian at ng kanyang general na si Belisarius ay magwawakas sa kalagitnaan ng 6th century dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Sa silangan, sumalakay ang Sassanid Empire, ang pumalit sa Parthia na mortal na kaaway naman ng Roman Empire. Bukod sa pagsalakay ng mga Sassanid sa silangan, ang imperyo ay puputaktihin din ng pagsalakay ng mga tribo sa kanluran kagaya ng mga Lombards, Avars, Bulgars at Slavs. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng imperyo dahil ng panahong ito, tinamaan muli ang Byzantine Empire ng isang epidemic, ang Justinian Plague na kumitil sa napakaraming buhay. Ayon sa mga medieval scholars, umabot sa 10,000 katao ang nasasawi kada araw sa peak ng pananalasa ng sakit. Tatagal ang pananalasang ito ng Justinian Plague ng maraming dekada. Dahil sa mga trahedyang ito, ang Byzantine Empire ay dumaan sa siklo ng paglawak at pagliit depende sa kalidad at kakayahan ng mga mauupong emperador. Sa kabila ng mga problemang ito, hindi pa pala tapos ang kalbaryo ng Byzantine Empire. Sa disyerto ng Saudi Arabia, isang bagyo ng espada, sibat at sundalo ang namumuo. Ito ang puwersang Muslim sa pamumuno ng Rashidun Caliphate. Sa pagpasok ng 7th century, biglang sumambulat ang puwersang Muslim palabas ng Arabian Desert. Mabilis nilang nasakop ang Sassanid Empire na kaaway ng Byzantine, ang Egypt na pinagkukuhaan nila ng pagkain, at ang mga mayayamang probinsya sa Syria. Napaatras naman ang puwersang Byzantine sa lahat ng front dahil sa mabilisang pag-abante ng Rashidun Caliphate. Mukhang nalalapit na ang pagbagsak ng imperyo, ngunit hindi ito ang nakatadhana. Nagkaroon ng pagkakataon ang imperyo na makahinga at makabawi nang lamunin ng isang civil war ang Muslim world. Dahil sa samut-saring mga kadahilanan, bumagsak ang Rashidun Caliphate at ito ay napalitan ng mga Umayyad. Ito na nga ang pagkakataong hinihintay ng imperyo. Sa pangunguna ni Constantine IV, natalo ng mga Christian forces ang mga Arabo sa Battle of Constantinople, kung saan dinurog ng kanyang navy gamit ang Greek Fire ang mga barkong Arabo. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi nagawang samantalahin ng Byzantine Empire ang pagkakataon. Nilamon ng sunod-sunod na civil war at infighting ang imperyo na nakilala sa tawag na Years of Anarchy. Nailigtas lamang ang Byzantine Empire sa ganap na pagbagsak dahil sa panahong ito,
muling nakaranas ang Muslim Empire ng isang civil war kung saan muling napalitan ang mga Umayyad ng panibagong caliphate, ang mga Abbasid. Bago magwakas ang 8th century, sa pangunguna ng mag-amang emperador na si Leo at Constantine V, nakipagkasundo sila sa Abbasid Caliphate at nagkaroon ng panandaliang estabilidad at kapayapaan ng imperyo. Kagaya ng inaasahan, papalpak muli ang kanilang mga kasunod at malulubog ang imperyo sa mga digmaang panloob at panlabas. Dala ng personal na ambisyon at kasakiman, sunod-sunod na civil war, assassination ng mga emperador at pamumulitika ang bumuo sa kwento ng Byzantine Empire mula 9th hanggang 11th century AD. May ilang panahon ng kaayusan kagaya ng pamamahala ni Basil II kung saan kanyang napalawak ang imperyo hanggang sa kanlurang Asya. Ngunit ang maayos na lider kagaya niya ay kaunti lamang at hindi pa magkakasunod, sanhi para ganap nang mawala ang estabilidad ng imperyo. Noong kalagitnaan ng 11th century, naganap ang Great Schism o ang paghahati ng Christian world sa dalawa, ang Roman Catholic sa Rome at ang Eastern Orthodox Church sa Constantinople. Naganap ang paghahating ito dahil sa hindi mapagkasunduang ecclesiastical at theological belief. Isa itong napakakomplikadong paksa na kinakailangang bigyan ng isang sariling episode. Bago magwakas ang 11th century noong 1081, isang panibagong puwersa ang liligalig sa naghihingalong Byzantine Empire. Ito ang mga Seljuk Turks. Sinalakay ng mga ito ang kasalukuyang Turkey kung saan narating ng mga ito ang lungsod ng Nicaea na may layong 90 kilometers lamang sa Constantinople. Sa desperadong panahon na ito, humingi ng tulong ang Byzantine Emperor na si Alexios I ng tulong sa mga Katolikong kaharian sa Europa. Tandaan na sa panahong ito, ang dating teritoryo ng West Roman Empire ay nahati-hati na sa iba't ibang mga kaharian. Sa pangunguna ni Pope Urban II ng Rome, pinatawag niya ang mga hari ng Europa at hinikayat ang mga ito na tumulong. Hindi inaasahan ni Alexios I ang magiging sagot ng mga Katolikong kaharian. Kaysa sa inaasahang kakaunting sasali, libu-libong mga sundalo, kabalyero at mga ordinaryong mamamayan ang sumagot sa tawag ng Papa ng Rome. Kung nais ninyo ng detalyadong episode ukol sa mga krusada, magkomento lamang sa ibaba. Mula sa iba't ibang mga pantalan at rutang pangkalakalan, dumagsa ang mga Kristiyanong sundalo sa silangan. Pagdating nila sa Asya, agaran silang nagsimula ng opensiba at sunod-sunod na dabawi ng mga Kristiyanong hukbo ang mga lungsod na nawala sa kamay ng Byzantine Empire. At noong 1099 AD, ganap na nilang nabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Dahil sa unang krusada, muling nabigyan ng buhay ang dating naghihingalunang Byzantine Empire. Makalipas ang pamumuno ni Alexios I, siya ay susundan ng kanyang anak na si John II. Siya ay matuwid, relihiyoso at makatarungan kung saan tinawag siyang Marcus Aurelius ng Byzantine Empire. Sa kanyang pamumuno, kanyang napatatag ang Byzantine Empire sa pamamagitan ng pagtalo sa mga tribong sumasalakay sa kanluran, kagaya na lamang ng mga Pecheneg, Hungarian at mga Serbian. Dahil dito, naging mapayapa ang kanlurang bahagi ng imperyo at nagkaroon sila ng oportunidad na mag-focus sa silangan. Nang siya ay masawi, sinundan siya ng kanyang anak na si Manuel I. Sa pamumuno ni Manuel, sila naman ang sumalakay sa mga Muslim territory patungo sa Fatimid Egypt. Para protektahan ang mga teritoryong nabawi ng kanyang lolo at tatay, nagpagawa si Manuel I ng serye ng mga kastilyo at depensa sa mga lupaing kanilang hawak. Dahil dito, muling naging ligtas ang lupain ng Byzantine sa pagsalakay ng iba't ibang mga kaaway. Nagresulta naman ito sa muling pagbubukas ng mga sinaunang trade routes sanhi para magkaroon ng economic revival ang imperyo. Salamat sa pamumuno ni Alexios, John at Manuel. Sinasabi ng ilang mga historia na dahil sa kanilang pamumuno,
Muling nakamit ng Imperyong Byzantine ang lakas na mayroon ito noong 7th century. Muling tumaas ang komersyo sa rehiyon kasabay ng muling pagtaas ng populasyon at pagdami ng lungsod. Sa kasamaang palad, ang kasaganahan at katatagang ito ay hindi rin magtatagal. Ito ay dahil ang sumunod sa kanila ay mga palpak na lider. Pagkamatay ni Manuel I, siya ay sinundan ng kanyang 11 years old na anak na si Alexios II at ng ina nito na si Maria of Antioch. Lubos na hindi gusto ng mga tao ang pamamahala ng mag-ina, kaya naman sila ay pinatalsik sa pwesto ng kanyang kamag-anak na si Andronicos I. Sa kasamaang palad, ang pamamahala ni Andronicos I ay hindi din nakabuti sa imperyo. Nagsimula siya ng Reign of Terror kung saan kanyang pinapatay ang maraming miyembro ng pamahalaan sa ngalan di umano ng pagsugpo sa korupsyon. Siya din ay pinaslang sa isang kudeta at pinalitan ng usurper na si Isaac II. Ngunit kagaya din ng mga nauna sa kanya, wala din sa puso ni Isaac II ang hangaring tulungan ang imperyo at ang mga naninirahan dito. Kanyang winaldas ang kabangyaman ng Byzantine Empire, sanhi para muling magkaroon ng civil war sa loob ng imperyo. Magaganap ang lubos na paghina ng imperyo noong 1198 AD. Sa puntong ito ng kasaysayan, muling nagpatawag ang Roman Pope na si Pope Innocent II ng panibagong krusada. Ang kanilang layunin na ay sakupin ang Egypt, ang sentro ng kapangyarihang Muslim ng panahong ito. Kagaya ng mga naunang krusada, ang Kapitolyo ng Imperyo, ang Constantinople, ang magiging jump-off point ng mga Crusader patungo ng silangan. Gayunpaman, nang dumating ang mga Crusader sa lungsod, biglang sinalakay ng mga ito ang kanilang kaalyadong Byzantine Empire. Walang karangalan, walang habas ang pagpatay, pang-aabuso at pagnanakaw na isinagawa ng mga Crusader sa mga kapwa nila Kristiyano sa loob ng lungsod. Maaalala ang pangyayaring ito sa tawag na The Sack of Constantinople. Tumagal ang malagim na pangyayaring ito ng ilang araw kung saan libo-libo ang nasawi at halos lahat ng yaman ng imperyo ay natangay. Ang mga teritoryo naman ng Byzantine Empire ay pinagparte-partehan ng mga Crusader. Kinalaunan, nabawi din naman ng Byzantine Empire ang kanilang kapitolyo at teritoryo, ngunit makalipas lamang ng maraming madudugong labanan. Dahil dito, lubos nang nanghina ang imperyo kung saan hindi na nito muli pang mababawi ang kanilang dating kalakasan. Magpapatuloy pa ang unti-unting kamatayan ng Byzantine Empire ng 200 masakit na mga taon. Ang mga dating magagarbong lungsod ng imperyo ay unti-unting naubusan ng mga tao at nangasira. Ang huling pako na magsasara sa kabaong ng Byzantine Empire ay ang Ottoman Empire. Mula pa noong 12th century, unti-unti nang pinalilibutan ng mga Ottoman ang Byzantine Empire at sa pagkakataong ito, handa na silang sumalakay. Noong April 2, 1453, sinalakay ni Sultan Mehmed at ng kanyang malaking puwersa ang Constantinople. Bukod sa napakaraming mga sundalo, armado din ang mga Ottoman ng naglalakihang bombard, mga kanyon na gumagamit ng gunpowder. Ang target nito, wasakin ang dambuhalang Theodosian Wall na pumoprotekta sa lungsod ng higit 1,000 taon na. Sa kabilang banda naman, ang Constantinople ay pinoprotektahan lamang ng 7,000 mga sundalo. Tumagal ang depensa ng Constantinople ng 2 buwan bago ito bumagsak. Ang huling emperador naman ng Byzantine Empire na si Constantine XI ay huling nakita na tinapon ang kanyang korona at royal na kasuotan at personal na sumali sa bakbakan. Siya ay nasawi kasama ng mga ordinaryong sundalo. Sa kasamaang palad para sa mga natitirang tao sa loob ng lungsod, ang pagbagsak ng Constantinople ay sinundan ng 3 araw na walang awang pagpaslang, pagwasak, at paglapastangan sa mga naninirahan nito. Inawat lamang ni Sultan Mehmed ang kabrutalang ito nang siya ay satisfy na. Dito na nagwawakas ang kasaysayan ng Byzantine Empire.
Sa pagbagsak ng Constantinople, ganap na ring nagwakas ang halos 1,500 taong kasaysayan ng Roman Empire na nagsimula pa sa panahon ni Augusto Caesar. Ang kasaysayan ng Byzantine Empire ay 1,000 taon ng makukulay na kaganapan, nakahihilong plot twist, traiduran, malalagim na digmaan, at syempre mga dakilang ambag at kwento ng sibilisasyon. Naway marami kayong natutuhan sa episode nating ito. Napakaraming mga detalye ang hindi natin naisama sa video na ito. Kung may nais kayong idagdag, ikomento lamang ito sa ibaba. Tulungan nyo ang video na ito na magkamit ng 100,000 view para mapanood ito ng mas nakararaming Filipino. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.